Considered as the second largest volcanic eruption in the 20th century. Mahigit 800 namatay. Mahigit 10 bilyong halaga ng ari-arian ang napinsala. Noong 1991, ang pagsabog ng Mount Pinatubo ay nagdulot ng pinsala sa milyon-milyong tao sa paligid nito. Subalit, sa paglipas ng panahon, nakita natin ang di inaasahang resulta ng pagsabog na ito. Ang dating malungkot at abang lugar ay unti-unting nagbalik sa buhay sa pamamagitan ng mga proseso ng kalikasan. Ang lupain sa paligid ng Mount Pinatubo ay naging masagana at makulay muli. Ang pagsabog ng Bulkang Pinatubo ay isang halimbawa ng magandang sakuna. Ito ay nagdulot ng pinsala sa simula, ngunit sa bandang huli, ito ay nagbunga ng pagbabago at pag-asa para sa mga tao sa paligid nito. At doon natin makikita ang di matatawarang ganda ng kalikasan, pati na rin ang kakayahan ng tao na magbago at mag-angat sa gitna ng anumang kalamidad. Grabe ano? Parang landslide. Taas yan! Grabe na naman, no? Tignan mo dito. Ganda dito pa, no? Tignan mo. Kulay orange na red something yung bundok. Hirap na mag-video talaga. Kami! Pero may strap, no? Oo. Mamaya niya pag ano, edit na to, puro shaky. Wow! 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 Ay! Wow! Alam mo, tutumba na yung 4x4 eh. Shake, shake, shake! Grabe talaga. Oo, galing ng pagkakaukit ni Mother Nature. Para siyang ano talaga? Art? Isang ano? Masterpiece na ba? Grabe, sobra. Ang solid pala dito. Tama pala tayo na pala. Maganda na maganda eh. Yan o, awas niyo. Oo nga, parang tinapyas oh. Parang may... Parang cake na yung slice. No? Eh di ko alam kung bundok yan, no? Pure lahat eh, no? Kasi kung titignan mo siya, hanggang doon sa taas, lahat siya eh. Oh? Ibig sabihin, kung lahat yan, ganyan na palang lahat na dumali dito noon. May mga ano, no? May mga kubo oh. Eto, meron daw mga nag-overnight dito, sabi ni classmate. Ayun na may mga tent, oh. So, kung gusto nyo mag-overnight dito, punta lang kayo sa ano, Papas Tourism. Makapag-inquire kayo. Ayun ang mga overlanders. Ayun, no? Tignan nyo yun, pre, oh. Ayun, solid na, no? Oh? Asa taas yan? Oh? Sabi ni classmate ko, yung bato na yan, dati daw nandun sa taas. Tapos nalaglag siya, napunta dun. Dati may pinaka yung sa
lang yung daan, no? Dati daw, sakto lang yung 4x4 dito. Ito, parang lumaki na lang. Ganda. Parang tayo nasa movie. Tingnan mo yung linya niya, no? Ay, saan? Doon sa taas ba? Siguro nung umaunang panahon. Hanggang doon daw, oh. Ay, linya, oh. Yung tubig, eh. Sobrang taas pala. Ha? Eh, di lulubog. Kaya pala ngayong summer, talagang ano, sobrang dami. Kasi ito yung pinaka-best month na pumunta dito. Masarap na hangin dito, banda. Buwan eh? Oh, lalaki naman ba ito? Grabe. Magaling naman yan. Oh? Grabe mga bato na to. Grabe yung bato sa likod pa, oh. Taas, oh. Great wall of Kapas. Great wall of Kapas. Alam mo yung wall sa ano? Wall sa Attack on Titans. No? Tapos nandun yung Titans sa taas, nakasilip. Ay, grabe pala yung dyan, oh. Yun pa, oh. November? Oo. November daw. Ikaw daw gagawa ng daan mo. Ito kasi madami na napatag, no? Dahil madami na mga 4x4 ang dumaan. Grabe to, oh. Parang gusto ko mag-slide dyan, no? River crossing. Mukhang malapit na tayo, ah. Ang dami ng sasakyan. Mukhang nandito na tayo, ah. Time check for. Yan na po yung paglalakad. Ano pa naman ako? Ay, hindi. Ayun siya, may bandaan. Grabe, dami tao. Hello! Yan po na yung papuntang Mount Pinatubo. Dahil wala na po pwedeng dumaan sa sakyan dyan, naglalakad na lang po ang mga tao. Ito po hindi ko sariling video. Binidyo ko lang po kasi maganda po yung ano niya.
kay J4 Travel Adventure. Ayan, ano po, naglalakad na lang po yung mga tao papunta po mismo sa bunganga ng Pinatubo. Ganyan po pala kahirap dyan. Kailangan yung sasakyan mo 4x4. Ano po? 4x4 para dapat ang sasakyan dyan. Hindi po pwedeng hindi 4x4. Bawal. Sabi nga po kanina, mas maganda raw magpunta ka Lunes hanggang Biyernes. Huwag kang pupuntang Sabado o Linggo. Masyado makapal daw po ang tao. Ayan, nakikita nyo po sila, oh. Naglalakad. Yung mga nakapark pong mga sasakyan dyan, galing po sila ng Sambales. May daan po papunta sa Sambales dyan sa Pinatubo, mas malapit. Kaya nakapark po sila. Yung naglalakad po, galing po kasi sa Kapas, Tarlac. Kaya hindi po sila makakadaan. Kaya ginagawa nila, naglalakad lang po sila hanggang makarating po sila doon sa crater ng Pinatubo. Ano po? Hindi ko po sariling video yan, ha. Nag-video lang ako sa J4 Travel Adventures. Kasi po, nasiyan ako nanonood kanina. Kaya sabi ko, bibidyoan ko para naman may share ko po yung kanilang adventure sa Mount Pinatubo. Ito po ay noong February 25 lang, 2024. Kaya sariwang-sariwa pa po. Ano yan, oh? 2.5 kilometer to crater. Ayun, oh. Kaya maglalakad sila 2.5 papunta po doon sa crater. Ayan, oh. Yung iba naman, tapos na po yan. Pabalik. Ano po, yung iba, papunta naman. O iba-ibang direksyon sila nang galing. Ano po? Ayan. Kung gaano po kahirap. Maganda, halimbawa, kung gusto nyo pong dumalaw dyan sa Mount Pinatubo, maganda, kanya lang, magdala na lang kayo ng rubber, tsinelas. Saka magbaho kayo ng tubig. Kasi may mga kagaya niya, no? May mga boto at saka tubig na madadaanan. Kung nakasapatos ka, baka madulas ka dyan. Di mababasa yung sapatos mo. Yan po, travel po sa yan, Pinatubo. Kaya nung sumabog po yung Pinatubo na yan, tawag dito, meron po akong talagang karanasan dyan nung araw. Kasi po sa transportation po ako nagtatrabaho, na yung mismong pumutok ng malakas po yan, naranasan ko po yun noon na umalis kami sa Tarlac mga 2:00 hapon, nang makarating po kami sa Bamban, madilim na po, parang gabing-gabi na, brownout. Yumuyog-yug po ang lupa, nakakatakot. Ano po, ang aking karanasan dyan. Kasi po nasa transportation po ako ng panahon na yon, ng 1991. Papunta po ako ng Manila. Doon ko po naranasan na yung bus na sinasakyan po namin, nagkasugat-sugat yung salamin. Dahil po doon sa mga bubog na sinasabi nila, mga nadurog na diamante ng Mount Pinatubo. Dahil po sa sobrang init, yan, nadurog-durog sila. Kaya yung mga salamin po lahat ang dumadahan, kapag nalagyan po sila ng mga putik na buhangin, yon, nagagalos po, Ayan, papunta na po ron. Ayan, signboard. You are traveling on River Channel. Kaya ganun po, Ito, enjoy lang po itong ganito. Ayan, naglalakad po sila, Kasi po, wala na talaga sasakyan makapasok pa dyan.
Yung uli sasakyan nakita nyo po, yung galing sa Zambales kanina yon na nag-overnight, sabi nung o yung bata na yan po, ang dami niya pong naipon, binibigay po nila mga pagkain si Chiria. Baluga po yan. Baluga. O, mga pinamimigay po ng mga dumadayo dyan, local tourists, pinibigyan sa mga candy, biscuit, nakaipon na dami Ayan. O, ito pa po mga bata binigyan sila, nakabag pa, mga papel, kung ano-ano yan, kasalukuyan kinakalkal. Mga po yan, baluga. Diyan po nakatira yan. Lugar ng baluga po yan. Kung pinatubo, yung back door, kung inyo pong alam yon, yun po ay sa Zambales. Ano po? O yan tubig Pwede pong inumin yan. Ayan, malinis yan. Yung ate o sabi nyo, okay daw. Kung mapapasin nyo, may mga tukod po. Yan, binili po nila yan. Bago po sila nagsimulang maglakad. 20 pesos bawat tukod. Mga sanga ng puno yan. Kung hindi po ako magkakamali, mga puno ng madreka ko yan. Sa itsura lang madreka ko. Ayan Ayan, may signboard na naman. We are traveling. Ayan, may malayo, hindi natin mabasa-basa, Ayan. Tignan yung para makabuntok yan, Ayan. Yung mga, po yan, bundok na yan, buwangin po yan, yung tinatawag nilang lahar. Lahar. Umaga po yan. Ang eksena pong yan, mag-alas 8 ng umaga yan. Yan Yan po February 25, 2024 yan. Kita nyo po, linaw ng tubig Tsaka dyan po, merong guide dyan. Di maring wala kang guide dahil maliligaw ka dyan. Ayan po si J4 Travel Adventure. Yan po. Yung naka-backpack na yan. Video niya po ito. Ayan. 2 meter resting area. Ayan, pwede ka pa barang mag-rest. Ito dito sa portion na yan, pwede. Ayan, tubig Ayan, sabi ko po, kung gusto nyo magpunta dyan, magdala nyo ang tsinelas. Ayan, mga resting. Dito maganda, bang nagre-rest ka dito, pwede ka naman maligo. Ayan, mayroon mga pagkain po parang nagtitinda rin, Yung mga tao dyan. Ayan, mga paninda nila, May manok, may mga hotdog. Ayan, barbecue, Paninda yan. Ayan, may iyaw-iyaw, Hotdog, iniyaw. Ayan. Ayan, kaya resting, sabi niya, yan, practice po kayo ng pana. Meron din practicean ng pana dyan, ayan. Ayan, baluga yung nagtuturo. Ayan po si J4. J4. Travel Adventure. Ayun, nakatama. Video niya po ito, binibidyo ko lang kasi maganda, para po may, anong tawag dito, may promote ang Mount Pinatubo kasi po taga ron po ako, Pampanga. Yan, welcome to Pinatubo. Ayan,
nilagyan po nila ng Rotary, yung mga Rotarian siguro nagpunta dyan, nagiwa sila ng souvenir nila. Ano po, yung kulay dilaw, yung Rotary Club International, ano, siguro nagpunta po sila dyan at nagiwa sila ng souvenir. Ayan. Ayan, lalakbay na naman po yung iba. Ayan. Maganda, malamig, simoy ng hangin, presko. Ayan, ang dami pong tao, ano. Hindi po diniklarang holiday ni PBBM yan, yung February 25, pero ang dami po nagpunta dyan, no. Ayan, malapit na naman, no. 4x4, walang parking ang mga sasakyan, 4x4, sabi ng karatula. Ayun, nakabakod dyan, bawal doon. May harang. Itong mga puno pong ito, may mga bunga. Pag biniyak mo ang bunga, kulay pula sa gitna. Pero ano po, amoy mapait yan, mga puno yan, oh. Hindi ko lang po alam kung ano yan. Pero nakakita po akong ganyan nung nandun po kami sa Silang, nung nakaraan. Yan, oh, bluish. Ayan, yan. Hindi po kinakain ng bunga niyan. Mapait. Ayan, packet na po yan, oh. Carving trail, sabi niya. Ayan, packet na po sila. Pero nahulog yung ano, karatula, 500 meter. Ayan po, ano. O, ang gandang maligo, ano. Yan. Pwede rin kayo maligo. Kung nainitan kayo, ayan. Yung bunga niya na, bawal pong kainin yan. Mapait ang amoy. Kulay pula pag nabasag mo. Ayun, oh, may maliit na pulse doon, oh. Aliwanag ng tubig, oh. Alinaw, oh. Di pa ba, ganda maligo, no? Sarap. Yan. Kung mahilig po kayo mag-adventure, kanya lang, maglalakad po kayo dito, magbuhat doon sa mga parking, kung saan yung maraming sasakyan, hindi po yung galing na Zambales, yung galing doon sa Manila, maglalakad ka, almost 2 hours, papunta doon sa main crater ng Pinatubo. Ito po, mga 2 hours. Lakad po yon. Yan, may dala kang tungkod. Yung mga tungkod, binili po nila 20 pesos. Ayan, oh. Enjoy traveling, sabi niya. Mag-enjoy lang daw po habang naglalakbay. Kaganda, oh. Ito po, karatula, oh. 250 meter to crater. Yan. Ayan po si J4 Travel Adventure. Sa po ano ito, vlog ito. Ano po ako kasi gusto ko pumunta may remote yung Pinatubo dahil maganda po. Kasi po bilang Kapampangan, edi makatulong man lang sa ganito. May Abe, sabi natin. Ayan. 150 meter to crater na po. Malapit na. Oh, 100 meter. Malapit ng malapit. Papalapit ng papalapit. Ika nga. Ayan, tignan nyo po yung mga bato. Oh. Ingat lang po kung sakali papasyal kayo dyan sa Pinatubo. Dahil pagka naipit ang paa mo dyan, wala. Baka mamagayo pa mo, hindi ka na makalakad. Kawawa naman yung magbubuhat sa'yo. Po. Kita nyo po, pasalubong. Ibig sabihin, may pahakyat. Pahakyat po yan, ha. Yung mga lumalakad yan, pahakyat yan.
Ito naman na kasalubong nila, pababa naman sila niyan. Akala mo po, naka-level yung dinadahanan nila. Hindi po naka-level, paakyat na sila. Yung papunta sa crater, paakyat yan. Yung nakikita nyo pong yan. Paakyat yan, no? Kaya akala po nila, naka-level yung, kahit wala pong steps na ganyan, talagang paakyat po. Kaya kailangan pala yung tungkod, kaya nagbebenta sila ng tungkod nagawa sa puno ng ano po ba, Madre Cacao. Kasi po, yun po yung maganda. Yan, nakita nyo po, ano? So, papunta pong Mount Pinatubo yan. Sa crater. Actually, nasa Pinatubo na po sila. Kanya lang, pupunta po sila doon sa crater. Po, kung paano yung crater, na sumabog po yung Pinatubo, lumaki na po yun. Pero pinagbabawal po nila ngayon yung dinahanan nila kanina. Ayan, pinagbawal po yung maligo ngayon. Dati binuksan po nila yon, pwedeng maligo, pero ngayon bawal po. Maligo sa mismong crater ng Bulkang Pinatubo. Ayan, Pinatubo na po, crater lane, yan, malapit na yan. Ayan, picture taking po sila, kung inyo po mapapansin. Kahit kayo po, kung makarating kayo dyan, siguro pipicture kayo. Souvenir, ayan, no? Bilang souvenir, ano? Ayan na po. Ayan. O, makikita nyo na po yung kabuuan ng crater niyan. Ayan. Yan na po. Ayan. Unti-unti na makikita na po natin ang Pinatubo crater. Yung bunga nga, ayan. Ang daming tao, ano po? Ayan, no? Nung araw, pwedeng maligo dyan. Pero ngayon pinagbawal po. Bawal. Ayan na, oh. Kapal ng tao, oh. February 25 po yan. 2024. Echa Day. Kaya lang, hindi po diniklarang holiday kasi alam nyo naman siguro yung dahilan. Yan, no? Daming tawa na po. Enjoy, pumasyal po kayo sa sa Pampanga, sa mga Pinatubo, yan. Maganda po pagpasyal dyan, Lunes hanggang Biyernes, hindi masyadong marami ang tao. Po, pag Sabado Linggo, talagang marami daw po ang tao dyan. No, yan. Yan na po yung crater ng Mount Pinatubo o Bunganga, kung tawagin. Yan. Lumaki po, oh. Dati hindi naman daw po diyang ganyang kalakihan. Nung sumabog noong 1991. Parang mushroom. Oh. Yung sumabog. Ganyan ang itsura. Para ka nakakita ng mushroom. Magandang panahon nung February 25, ano?
Isa pala yan sa mga matinding pumutok na bulkan pala. Yung Pinatubo. Ayon sa kasaysayan. Ang daming tao. Yun. Oh, yan oh. Kailan malakas ang tuhod. Yan, mga tao yan. Ayan, drone po yan. Nagpalibad po ng drone si J4 Travel Adventures. Ito po. Ayan, mga tao po yan. Si taas. Pero pag tagulan daw po, ang sabi nila, madalang yung dumadayong tao dyan. Kasi medyo mahirap eh. Kasi daw po yung tubig tumataas. Ganda oh. Kita niyo po. Kung hindi lang nila pinagbawal ang maligo diyan, sigurado marami naliligo. Pero ngayon bawal po talaga. Ganda no po. Parang hindi Pilipinas. Parang hindi Pampanga. At Zambales. Mount Pinatubo. Yan o, mga tao. Yan. So hanggang dito na lamang po ano, itong Pinatubo. Mapapasin nyo po, putol-putol lang ginawa ko ano, kasi mahaba po yan eh. Para maging maiksi lang po ano. God bless us all sa inyo pong panonood ng adventure sa Mount Pinatubo, Pampanga.